Mami Onyx, nung pagbukas ko ng gate, nagulat ako dahil nakita ko si Chang na nasa labas, Mami Onyx. At agad niyang sinabi sa akin na matagal na daw niya akong hinahanap at buti na lang daw may nakapagsabi sa kanya na nandoon ako nakatira sa bahay ni Josefa. Agad din niyang sinabi sa akin, Mami Onyx, na kailangan niya ng tulong pinansyal. Dahil daw meron na daw akong trabaho, sigurado daw meron akong pera. Nahuli daw ang aking pinsan, Mami Onyx, na anak niyang panganay na mga pulis dahil sa drugs, Mami Onyx. Kailangan daw niya ng pera para sa piyansa, Mami Onyx. Subalit nung makita niya si Josefa, sinabi niya agad sa akin na si Josefa daw ang humuli sa kanyang anak. Nagpapanggap lang daw kami at pinagplanuhan namin sila. Lalo na ang aking pinsan, Mami Onyx. Kaya nagtaka ako sa sinabi niya kung bakit si Josefa ang pinagbintangan niya, gayong bakla ito at hindi ito pulis. Kaya Abigail, kailangan talaga namin ng tulong para mailabas ang kuya mo doon sa presinto. Kailangan piyansahan. Hinuli ng mga pulis dahil sa drugs daw. Hindi ako naniniwalang nagda-drugs ang kuya mo. Ay, mabuting tao yung pinsan mo. Alam mo yun, lasinggo siya, oo, pero hindi siya drug addict. Kaya please naman anak, tulungan mo yung pinsan mo. Alam ko may pera kang tinago dyan dahil may maganda kang trabaho. Sige naman tulungan mo kami. Chang, wala ho akong pera. At kung sakali man meron akong pera, hindi ko tutulungan si kuya. Dahil hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa akin noon bago ako lumayas. At pati pera kong pinag-ipunan noon. Ninakaw pa pati niya at pinag-inom at pinansugal. Tapos ngayon, pupunta ka dito at sabihin na tulungan ko kayo? Tulungan ko siya? Wala akong pera. Wala akong maitulong. What's going on? Sino ba yan, ha? Ikaw? Kilala ko tong baklang to. Aba, magkasabwat kayo ano? Pinagplanuhan niyo yung anak ko para makulong. Talagang ang naghihiganti ka, Abigail. Bakit niyo pinagplanuhan yung anak ko? Siguro tinamnan niyo ng drugs yung anak ko para lang mahuli ano? Mga wala kayong hiya. Pare-pareho kayo. May araw ka rin sa akin, Abigail. Pinagplanuhan niyo yung anak ko para mahuli ng mga pulis, ano? At yung baklang yan, nagpapanggap na pulis. Oo, pulis ka talaga at nagpapanggap kang bakla, ano? Sabihin mo yung totoo. Pinagplanuhan niyo ito, ano? Mga walang hiya kayo. Mga walang hiya kayo. Chang, Joseph, anong ibig sabihin nito? Abigail, Mother, siguro nagkakamali ka. Isa po akong diwata at hindi ako pulis. Nagkakamali ka. Siguro, napagkamalan mo lang o kamukha ko lang yun. Alam mo bang nagtatrabaho ako sa pinakasikat na bar dito sa lugar natin? Sa Montoya's Bar, isa akong supervisor doon. At bakit naman ako manghuhuli ng isang drug addict o drug lord o drug syndicate? Ano pa yung mga drugs na yan? Wala akong pakialam dyan. Ang alam ko lang gawin ay magpapaganda at pagagandahin ang aking talent. At yan ay si Abigail. Hindi ba, Abigail? Sabihin mo sa tiyang mo. Dahil yun ang totoo.
Siguro nag-hallucinate ka na dahil sa wala kang pera, ano ha? Para sa pampiyansa sa anak mo ha? Oy! Por Diyos, por Santo, magusdili ka nga. Basta, alam kong hindi ako nagkakamali sa mga nakita ko. Ikaw mismo ang humuli sa anak ko. Ikaw mismo, nagpapanggap ka lang na bakla ka. Abigail, hindi mo alam kung anong pinaplano ng Judas na to. Baka isa itong sindikato at ayaw niyang malaman ng totoo, kaya tinugis niya yung anak ko at nilala niya doon sa presinto para makulong at matulan ng panghabang buhay o pang ilang taon na pagkabilanggo. Kaya kailangan ko, anak, ng pagpiyansa sa anak ko. Sige naman na, anak. Tulungan mo naman yung pinsan mo. Sana naman hindi mo nakalimutan na ako yung kumupkup sa iyo nung mamatay yung mga magulang mo. Tumanaw ka naman ng utang na loob, Abigail. Chang, ako pa ngayon ang dapat tumanaw ng utang na loob sa inyo? Hindi mo ako trinatong kamag-anak, Chang, nung mamatay ang aking mga magulang. Pinatrabaho mo ako, pinahinto mo ako sa pag-aaral. Tapos sumbatan mo ako ngayon. Ang kapal din naman ng mukha mo, Chang. At tingnan mo kung saan kayo nakatira ngayon. Mismong bahay ko yun. Chang, doon kayo nakatira ng libre. Walang bayad. Ako na ngayong umalis at nakitira sa bahay ng may bahay. Tapos ngayon sumbatan niyo ako? Ang kapal din naman ang mukha niyo, kaya masabi ko lang, Chang. Yung nangyari sa anak mo, kulang pa yan. Kulang pa yan. Darating ang araw, Chang. Palalayasin ko kayo sa mismong bahay ko. Dahil sobra-sobra na kayo. Dapat ako yung maningil, hindi kayo. Kaya pwede ba? Wala kang maasahan na tulong galing sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na. Ay, sus, Abigail. Kung makapagsalita ka para ka namang sino, nagtatrabaho ka lang naman sa bar. Alam ko kung anong karakas ng mga babae doon. Alam ko kung pag sinabing bar, isang bayaran na babae ang nandoroon. Para ka namang sino kung makapagsalita sa akin. Parang sinong malinis. Isa ka rin naman lang bayaran. Isang pukpuk, alam mo ba yun? Wag mo nga akong pagmamalakihan. Humingi na nga lang ako ng kunting tulong para sa pinsan, ang dami pang satsat. Ang kapal, ako makapal ang mukha? Ay nako, nakakahiya ka. Buti na lang at hindi ka nagstay sa bahay dahil kahihiyan ka sa pamilya. Isang bartender ka siguro doon. O isang prostitute, di natin alam, di ko alam kung anong pinaggagawa mo sa buhay. Kaya huwag kang umasta na parang sino. Isang babaeng mababang lipad, makaalis na nga. Ay, wala talaga akong maasahan. Papatulan talaga kitang matanda ka, bumalik ka dito Ano yung pinagsasabi mo? Walang katotohanan lahat ng mga sinasabi mo. Alam mo bang magandang singer? Si Abigail doon sa bar? At hindi yun pipitsuging bar. Ang kapal ng mukha ng tiyang mo. Bakit mo inayaan na ganun magsalita sa iyo? Oh my God, Abigail! Sarap sa bunutan. Ikaw bakla ka, manahimik ka dyan. Alam kong binugaw mo lang si Abigail doon sa bar kung saan ka nagtatrabaho. Ang kapal kayo, ang makapal ng mukha. Mag-alis na nga. Layas! Hindi ka welcome sa bahay ko. Impactang to. Tara na nga, Abigail. Pumasok na tayo sa loob. Nakakairita talaga yung tiyahin mo kahit kailan. Abigail, okay ka lang ba? Bakit hindi mo nilabanan yun?
Bakit hindi ka nagsalita nang sinabi niya mga ganong mga salita? Dear, halika nga dito. Halika. Ay, tahan na, dear. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Kahit kailan. Tama na. Huwag ka na umiyak. Nandito lang ako. Alas 9 na pala ng gabi. Kailangan kong pumasok ngayon sa trabahoan. Nasaktan talaga ako sa mga pinagsasabi kanina ni Chang. Hindi ko talaga akalain na hindi pa rin sila nagbabago sa akin. Parang ayaw kong pumasok sa trabaho ngayong gabi. Ang bigat ng pakiramdam ko. Abigail? Gising ka na ba? Abigail? Oo, gising na ako. Josefa, saglit lang. Josefa, bakit? Dear, may bisita ka. Kanina pa yan nangungulit. Sinabi ko sa kanya na pagod ka at kailangan mo magpahinga dahil papasok ka mamaya, hindi ba? Pero nagpumilit siya. Maghintay daw siya sa'yo sa sala. Gagong yan talaga. Ay nako. Ha? Bumalik ba si Chang? Hindi, dear. Yung matinong lalaki na masugid mong manliligaw na hindi mo pa sinagot na saktan ka na. Nandyan. Hindi ko sana papasukin pero wala akong magawa. Nagpumilit eh. Kaya babain mo na. Usapin mo na mabuti. At prangkahin mong mabuti. Si Carlos, andyan? Mismo.